Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong kayo ay mapapahamak dahil ginawa ninyong mabuti ang masama at ang masama ang mabuti. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 3 hanggang 5 kabanata. Kaguluhan sa Jerusalem. Ngayon, ang Panginoon, ang makapangyarihang Panginoon, ay malapit ng alisan ang Jerusalem at Huda ng lahat ng tao at lahat ng bagay na inaasahan ng mga tao. Aalisin niya ang kanilang pagkain at tubig, ang kanilang mga bayani at ang kanilang mga kawal, kanilang mga hukom at kanilang mga propeta, ang kanilang mga manghuhula at kanilang mga estadista, ang kanilang mga pinunong militar at sibilyan, kanilang mga politiko at lahat ng gumagamit ng mahika upang kontrolin ang mga kaganapan. Hahayaan ng Panginoon ang mga tao na pamahalaan ng mga batang lalaki na wala pa sa gulang. Pagsasamantalahan ng bawat isa ang bawat isa. Ang mga kabataan ay hindi igagalang ang kanilang mga nakatatanda, at ang mga walang silbing tao ay hindi igagalang ang kanilang nakatataas. Darating ang panahon na ang mga miyembro ng isang angkan ay pipili ng isa sa kanilang hanay at sasabihin sa kanya, mayroon kang kahit paanong maisusuot, kaya't ikaw na ang maging pinuno namin sa oras na ito ng kaguluhan. Ngunit sasagot siya, hindi ako, hindi ko kayo matutulungan. Wala rin akong dalang pagkain o damit. Huwag ninyo akong gawing pinuno. Oo, ang Jerusalem ay tiyak na mapapahamak. Ang Huda ay bumabagsak na. Lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa ay laban sa Panginoon. Lantaran nilang iniinsulto ang Diyos mismo. Ang kanilang mga pagkiling ay gagamitin laban sa kanila. Sila ay hayagang nagkasala gaya ng mga tao sa Sodoma. Napahamak sila at sila ang nagdala nito sa kanilang mga sarili. Magiging masaya ang mga matuwid na tao at magiging maayos ang lahat para sa kanila. Masisiyahan sila sa kanilang pinaghirapan. Ngunit, ang masasamang tao ay mapapahamak. Kung ano ang ginawa nila sa iba, ay gagawin ngayon sa kanila. Inapi ng mga nagpapautang ang aking mga tao at dinaya sila ng kanilang mga pinagkakautangan. Aking mga tao, nililigaw kayo ng inyong mga pinuno upang hindi ninyo malaman kung saang daan liliko. Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Handa nang ipahayag ng Panginoon ang kanyang kaso. Handa na siyang husgahan ang kanyang bayan. Dinala ng Panginoon ang mga nakatatanda at mga pinuno ng kanyang bayan sa paghatol. Ito ang akusasyong inihayag niya. Ninakawan ninyo ang mga ubasan at ang inyong mga bahay ay puno ng kinuha ninyo sa mga dukha.
Wala kayong karapatang durugin ang aking mga tao at samantalahin ang mga mahihirap. Ako, ang soberanong Panginoon, na makapangyarihan sa lahat ang nagsalita. Isang babala sa mga babae ng Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, tingnan ninyo kung gaano kayabang ang mga babae ng Jerusalem. Naglalakad sila kasama ang kanilang mga ilong sa hangin. Lagi silang naglalandian. Gumagawa sila ng maselang maliliit na hakbang, at ang mga pulseras sa kanilang mga bukong-bukong ay kumikililing. Ngunit parurusahan ko sila. Aahitin ko ang kanilang mga ulo at iiwan silang kalbo. Darating ang araw na aalisin ng Panginoon sa mga babae ng Jerusalem ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki. Ang mga palamuting isinusuot nila sa kanilang mga bukong-bukong, sa kanilang mga ulo, sa kanilang mga leeg, at sa kanilang mga pulso. Aalisin niya ang kanilang mga belo at ang kanilang mga sombrero. Ang mga mapang-akit na isinusuot nila sa kanilang mga braso at sa kanilang mga baywang. Ang mga singsing na isinusuot nila sa kanilang mga daliri at sa kanilang mga ilong. Lahat ng kanilang magagandang damit, gown, balabal at pitaka. Ang kanilang mga nakasisiwalat na kasuotan, ang kanilang mga panyo na lino, at ang mga bandana at mahabang belo na kanilang isinusuot sa kanilang mga ulo. Sa halip na gumamit ng mga pabango, sila ay mamamaw. Sa halip na mga pinong sinturon, magsusuot sila ng magaspang na mga lubig. Sa halip na magkaroon ng magandang buhok, sila ay magiging kalbo. Sa halip na magagandang damit, sila ay magbibihis ng basahan. Ang kanilang kagandahan ay magiging kahihiyan. Ang mga tao sa lungsod, oo, maging ang pinakamalakas na tao, ay mapapatay sa digmaan. Ang mga pintuang bayan ng lungsod ay magdadalamhati at luluha, at ang lungsod mismo ay magiging tulad ng isang babaeng nakaupo sa lupa, walang saplot. Kapag dumating ang oras na iyon, susunggaban ng 7 babae ang isang lalaki at sasabihin, maaari naming pakainin at bihisan ang aming mga sarili, ngunit hayaan kaming sabihin na ikaw ay aming asawa upang hindi namin kailangang tiisin ang kahihiyan ng pagiging walang asawa. Ibabalik ang Jerusalem. Darating ang panahon na gagawin ng Panginoon na ang bawat halaman at puno sa lupain ay malaking lalago at maganda. Ang lahat ng mga tao ng Israel na makaliligtas ay magagalak at ipagmamalaki ang mga pananim na ibinunga ng lupain. Ang bawat naiwan sa Jerusalem na pinili ng Diyos para mabuhay ay tatawaging banal. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay hahatulan at lilinisin ng Panginoon ang bansa at huhugasan ang kasalanan ng Jerusalem at ang dugong nabuhos doon. Tapos, sa ibabaw ng bundok ng Sion at sa lahat ng natipon doon, ang Panginoon ay magpapadala ng ulap sa araw at ng usok at maningning na apoy sa gabi. Sasaklawin at
poprotektahan ng kaluwalhatian ng Diyos ang buong lungsod. Kakanlungan ng kanyang kaluwalhatian ang lungsod mula sa init ng araw at gagawin itong isang lugar ng kaligtasan na masisilungan mula sa ulan at bagyo. Ang awit ng ubasan. Makinig habang inaawit ko sa inyo ang awit na ito, isang awit ng aking kaibigan at ng kanyang ubasan. Ang aking kaibigan ay may ubasan sa isang matabang burol. Hinukay niya ang lupa at nilinisan ito ng mga bato. Itinanim niya ang pinakamagagandang baging. Nagtayo siya ng isang tore upang bantayan sila. Humukay ng hukay para sa paggiit ng mga ubas. Hinintay niyang mahinog ang mga ubas. Ngunit maasim ang bawat ubas. Kaya ngayon sabi ng kaibigan ko, kayong mga taong naninirahan sa Jerusalem at Huda, humatol kayo sa pagitan ko at ng aking ubasan. Mayroon bang anumang bagay na nabigo akong gawin para dito? Kung gayon, bakit ito nagbunga ng maasim na ubas at hindi ang magagandang ubas na inaasahan ko? Narito ang gagawin ko sa aking ubasan. Aalisin ko ang bakod sa paligid nito, gigibain ang pader na nagsasanggalang dito, at hahayaang kainin ito ng mababangis na hayop at yurakan ito. Hahayaan ko itong punuin ng mga damo. Hindi ko puputulin ang mga baging o asarulin ang lupa. Sa halip, hahayaan kong takpan ito ng mga dawag at mga tinig. Ipagbabawal ko pa nga ang mga ulap na magpaulan dito. Ang Israel ay ubasan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang mga tao ng Huda ay ang mga baging na kanyang itinanim. Inaasahan niyang gagawin nila ang mabuti, ngunit sa halip ay nakagawa sila ng pagpatay. Inaasahan niyang gagawin nila kung ano ang tama, ngunit ang kanilang mga biktima ay sumisigaw ng hustisya. Ang kasamaang ginagawa ng mga tao. Kayo ay mapapahamak. Bumili kayo ng higit pang mga bahay at bukid para idagdag sa mga mayroon na kayo. Hindi magtatagal at mawawalan na ng tirahan ng iba at kayo lamang ang maninirahan sa lupain. Narinig kong sinabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng malalaki at magagandang bahay na ito ay magiging walang laman na mga guho. Ang mga ubas na tumutubo sa 5 ektarya ng lupa ay magbubunga lamang ng 5 galon ng alak. Ang 10 busyel ng buto ay magbubunga lamang ng 1 busyel ng butil. Kayo ay mapapahamak. Gumigising kayo ng maaga sa umaga upang magsimulang uminom, at gumugugol kayo ng mahabang gabi sa paglalasing. Sa inyong mga kapistahan ay mayroon kayong mga alpa at mga tamburin at mga plauta at alak. Ngunit hindi ninyo nauunawaan ang ginagawa ng Panginoon, at kaya kayo ay dadalhin bilang mga bilanggo. Ang inyong mga pinuno ay mamamatay sa gutom, at ang mga karaniwang tao ay mamamatay sa uhaw.
Ang mundo ng mga patay ay nagugutom para sa kanila at ibinuka nito ang kanyang bibig. Nilulunok nito ang mga maharlika ng Jerusalem kasama ng maingay na pulutong ng mga karaniwang tao. Ang lahat ay mapapahiya at ang lahat ng mapagmataas ay mapapakumbaba. Ngunit ipinakikita ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Inihahayag niya ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng paghatol sa kanyang bayan. Sa mga guho ng mga lungsod, ang mga kordero ay kakain ng damo at ang mga batang kambing ay makakahanap ng pastulan. Kayo ay mapapahamak. Hindi ninyo kayang kumawala sa inyong mga kasalanan. Sabi ninyo, bilisan nawa ng Panginoon at gawin ang sinasabi niya para makita natin. Hayaang isagawa ng banal na Diyos ng Israel ang kanyang mga plano. Tingnan natin kung ano ang nasa isip niya. Kayo ay mapapahamak. Tinatawag ninyong mabuti ang masama at tinatawag ninyong masama ang mabuti. Ginagawa ninyong liwanag ang kadiliman at ang liwanag sa kadiliman. Kung ano ang mapait ay ginagawa ninyong matamis, at ang matamis ay ginagawa ninyong mapait. Kayo ay mapapahamak. Akala ninyo ay matalino kayo at napakalisto ninyo. Kayo ay mapapahamak. Bayani ng bote ng alak, matapang at walang takot pagdating sa paghahalo ng inumin. Ngunit sa isang suhol lamang ay pinalaya ninyo ang mga taong nagkasala at pinipigilan ninyo ang mga inosente na makakuha ng hustisya. Kaya ngayon, kung paanong ang dayami at tuyong damo ay nalalanta at nasusunog sa apoy, ang inyong mga ugat ay mabubulok at kayong mga bulaklak ay matutuyo at hahangining palayo. Dahil inyong tinanggihan ang itinuro sa atin ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos ng Israel. Ang Panginoon ay nagalit sa kanyang bayan at iniunat ang kanyang kamay upang parusahan sila. Ang mga bundok ay mayayanig at ang mga bangkay ng mga nangamatay ay maiiwan sa mga lansangan na parang basura. Gayunmay hindi magwawakas ang galit ng Panginoon, manapay iuunat pa rin niya ang kanyang kamay upang magparusa. Ang Panginoon ay nagbibigay ng hudyat upang tawagin ng isang malayong bansa. Sumipol siya para dumating sila mula sa mga dulo ng mundo at narito sila, mabilis, kaagad. Wala sa kanila ang napapagod, wala sa kanila ang natitisod. Hindi sila umiidlip o natutulog. Walang sinturon ng maluwag, walang panali ng sandalyas ang naputol. Ang kanilang mga palaso ay matutulis at ang kanilang mga busog ay handa ng tumudla. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay kasing tigas ng bato at ang mga gulong ng kanilang mga karwahe ay umiikot na parang ipo-ipo. Ang mga sundalo ay umuungal na parang mga leon na nakapatay ng isang hayop at dinadala ito kung saan maaari itong ilayo sa kanila. Pagdating ng araw na iyon,
Uungal sila sa Israel na kasing lakas ng dagat. Tingnan ang bansang ito. Kadiliman at pagkabalisa, nilamon ng dilim ang liwanag. Ito ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.